Ang mahirap na babae sa kabundukan at ang mahiwagang gintong kabayo. Sa isang malayong bayan sa gitna ng malalawak na kabundukan, may isang dalagang nagngangalang Lucia. Lumaki siya sa piling ng kanyang amang mangingisda at inang mangangangahoy, ngunit nang bawian ng buhay ang kanyang mga magulang dahil sa isang malakas na bagyo, naiwan siyang mag-isa sa isang kubo sa liblib na bahagi ng bundok. Walang ibang natirang kamag-anak, kaya natutunan niyang mamuhay ng mag-isa, umaasa sa likas na yaman ng kagubatan. Sa bawat umaga, pumupunta siya sa ilog upang manghuli ng isda, at sa gabi, nagtitipon siya ng kahoy upang hindi siya ginawin. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan, madalas ay gutom siya at kulang sa pahinga. Walang kahit sinuman sa bayan ang gustong tumulong sa kanya, dahil may isang lumang alamat tungkol sa kanyang pamilya, isang sumpa raw ang bumabalot sa kanilang lahi, dahilan kung bakit isa-isa silang namamatay sa kamalasan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kagubatan upang maghanap ng makakain, may narinig siyang kakaibang tunog, isang malamyos na pagaspas ng hangin kasabay ng isang mahiwagang pagdagandong ng lupa. Pinilit niyang sundan ang tunog at doon niya nakita ang isang kabayong hindi pa niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Maliwanag ang buwan noon, at sa ilalim ng liwanag nito, lumitaw ang isang nilalang na tila isang engkantadong kabayo. Ang buong katawan nito ay kumikinang na tila purong ginto, at ang bawat hibla ng kanyang buntot at buhok ay nagliliwanag na parang mga sinag ng araw. Hindi makapaniwala si Lucia sa kanyang nakita. Tahimik niyang nilapitan ang kabayo, at sa kanyang pagtataka, hindi ito tumakbo palayo. Bagkus, dahan-dahan nitong inilapit ang kanyang ulo kay Lucia, na para bang kinikilala siya. Sa takot na baka ito isang panaginip lamang, maingat niyang iniabot ang kanyang kamay at hinaplos ang makinis nitong balat. Mainit iyon at totoo. Biglang nagsalita ang kabayo sa isang tinig na malahangin at kalmado. Lucia, ikaw ang pinili kong bantay. Hindi ako maaaring mahulog sa kamay ng mas-asama, at ikaw lamang ang maaaring mag-ingat sa akin. Napasinghap si Lucia, isang mahiwagang nilalang ang nasa kanyang harapan, at hindi niya alam kung ito'y biyaya o isang sumpang magdadala ng mas matinding paghihirap sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, may isang bahagi niyang nagsasabing hindi niya dapat talikuran ang kabayong ito. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang hindi inaasahang pagsubok sa buhay ni Lucia. Kinabukasan, nagising si Lucia sa malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan. Sa kanyang tabi, nakahiga pa rin ang mahiwagang gintong kabayo, payapang natutulog na tila isang pangkaraniwang hayop. Ngunit alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang nilalang, ito ay isang biyayang bumaba mula sa kung anong mahiwagang mundo. Habang minamasdan niya ito, napansin niya ang isang hibla ng buhok mula sa buntot nito na nalaglag sa damuhan. Kinuha niya ito at agad siyang nanlaki ang mga mata, sobrang kinang nito, tila isang purong gintong sinulid. Napaisip siya, paano kung may benta ko ito? Sa kabila ng kanyang pangangailangan sa buhay, ayaw niyang gamitin ang kabayo para sa sariling kapakinabangan. Ngunit naisip niya rin na kung hindi siya makakahanap ng paraan upang mabuhay, paano niya ito mapoprotektahan? Bumaba siya sa bayan upang subukang ipagbili ang hibla ng buhok ng kabayo. Pumasok siya sa isang panday na kilala sa pagbili ng ginto at pilak. Nang ipakita niya ang hibla, nagulantang ang panday. Saan mo nakuha ito, Lucia? Tanong ng matandang panday habang kinikilatis ang gintong hibla. Sa kagubatan po, may nakita akong isang bagay na iniwan ng hangin, sagot niya, inilihim ang tungkol sa kabayo. Agad siyang inalok ng panday ng napakalaking halaga kapalit ng hiblang iyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng sapat na pera upang makabili ng pagkain at ibang pangunahing pangangailangan. Ngunit hindi nakaligtas sa mapanuksong tainga ng ibang tao sa bayan ang kakaibang ginto na ipinagbili ni Lucia. Isang mahirap na dalaga ang biglang nagkaroon ng gintong hibla. Bulong ng isang mangangalakal. Baka may natagpuan siyang kayamanang nakabaon sa kabundukan. Sagot ng isa. Nagsimula ang mga bulong-bulungan, at hindi nagtagal, may ilan ang nais malaman kung ano ang tunay na pinagmulan ng kanyang kayamanan. Samantala, bumalik si Lucia sa kanyang kubo na may halong takot at kaba. Nais lamang niyang makahanap ng paraan upang mabuhay, ngunit nararamdaman niyang may paparating na panganib, mga taong maghahangad na hanapin at nakawin ang kanyang lihim. Sa gabing iyon, kinausap niya ang gintong kabayo. Bakit ako? Bakit mo ako pinili?
Tanong niya habang hinahaplos ang makintab nitong katawan. Sumagot ito sa malamyos na tinig, dahil ikaw lamang ang may pusong hindi sakam sa kayamanan. Ngunit mag-ingat ka, Lucia. May mga taong hindi makukuntento sa isang hibla lamang. Napagtanto ni Lucia na ang maliit na yaman na nakuha niya ay maaaring magdala sa kanya ng matinding kapahamakan. At hindi nagtagal, ang kanyang kinatatakutan ay nagsimulang magkatotoo. Kabanata 3, ang unang banta. Mula nang ibenta ni Lucia ang gintong hibla, naging laman siya ng usapan sa buong bayan. Ang dating hindi pinapansin at itinuturing na malas na babae ay biglang naging paksa ng pag-uusisa. May ilan na humanga sa kanyang biglang pag-asenso, ngunit mas marami ang naging mapanibugho at naghinala. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanyang kubo, nakarinig siya ng mahihinang yabag sa labas. Agad siyang napabalikwas at maingat na sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang tatlong lalaking tahimik na gumagalaw sa paligid ng kanyang tahanan. May hawak silang patalim at tila may hinahanap. Napanginig si Lucia, hinahanap nila ang gintong kabayo. Dahan-dahan niyang ginaisang ang mahiwagang hayop. May mga taong gustong hulihin ka, bulong niya rito. Tumayo ang kabayo, ang gintong katawan nito ay bahagyang nagliliwanag sa dilim. Kailangan nating umalis, sabi nito. Ngunit huli na. Isang malakas na tunog ang yumanig sa kubo, may isang lalaking sinubukang sirain ang pinto gamit ang isang itak. Alam naming may tinatago kang kayamanan, Lucia. Sigaw ng isa sa kanila. Ilabas mo na at hindi ka namin sasaktan. Nanlambot ang tuhod ni Lucia sa takot, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Agad niyang binuksan ang maliit na bintana sa likuran ng kubo at lumabas ng tahimik. Ngunit bago pa siya makatakbo palayo, isang kamay ang biglang sumunggab sa kanyang braso. Aba, heto na pala siya. Wika ng isang lalaki, nakangising demonyo. Pumiglas si Lucia, ngunit malakas ang lalaking humawak sa kanya. Nakita niya ang gintong kabayo na unti-unting lumapit, ang mga mata nito'y tila nag-aapoy. Biglang umihip ang isang malakas na hangin, at sa isang iglap, ang kabayo ay pumadyak sa lupa. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid, dahilan upang mapa-atres ang mga lalaking gustong lumapastangan kay Lucia. Ano to? Anong klaseng hayop yan? Sigaw ng isa habang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa nakakasilaw na liwanag. Doon sinamantala ni Lucia ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang kabayo, at sa isang iglap, sumampa siya sa likod nito. Humawak ka ng mahigpit, sabi ng kabayo. Hindi pa man nakakasagot si Lucia, biglang umangat ang kanyang katawan, tumalon ang kabayo sa ere, at sa isang iglap, lumipad sila palayo sa dilim ng kagubatan. Habang bumababa ang liwanag at humupa ang hangin, naiwan ang tatlong lalaki, nanginginig at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hindi tayo pwedeng bumalik nang wala tayong dala, anang isa, mahigpit na hawak ang kanyang itak. Nagtinginan sila at sabay-sabay na nagdesisyong hindi titigil hanggat hindi nila nahahanap si Lucia at ang mahiwagang gintong kabayo. Samantala, sa ere, mahigpit na nakayakap si Lucia sa leeg ng kabayo habang patuloy silang lumilipad patungo sa mas malayong bahagi ng kabundukan. Lucia, sabi ng kabayo, simula ngayon, hindi na magiging tahimik ang buhay mo. Marami pang susubok na hulihin tayo. Handa ka bang harapin ang kapalaran mo? Nangilid ang luha ni Lucia. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang ipaglaban hindi lang ang sarili niya, kundi pati ang mahiwagang nilalang na nagtiwala sa kanya. Itutuloy sa Kabanata 4. Kabanata 4, ang pagtakas sa mas mataas na kabundukan. Habang lumilipad sa himpapawid, mahigpit na nakayakap si Lucia sa gintong kabayo. Ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na sumasampaw sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging iniisip niya ay ang mga lalaking nagtangkang hulihin sila. Dapat tayong magtago sa isang lugar na hindi nila agad matutuklasan, sabi niya. Tama ka, sagot ng kabayo. Ngunit hindi tayo maaaring manatili sa iisang lugar ng matagal. Ang mga taong sakam sa yaman ay hindi titigil hanggat hindi nila ako mahuli. Ilang oras pa silang naglakbay sa himpapawid bago sila dahan-daang bumaba sa isang mataas na bahagi ng kabundukan, mas malayo, mas masukal, at mas mahirap marating ng sinumang susunod sa kanila. Doon, sa lilim ng matataas na puno, nakakita sila ng isang maliit na kuwebo kung saan sila maaaring pansamantalang magpahinga.
Habang nakaupo sa loob ng kuweba, napansin ni Lucia ang bigat ng kanyang pakiramdam. Hindi lamang siya pagod, kundi punong-puno rin ng takot at pangamba. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong niya habang nakatingin sa kabayo. Kumikinang pa rin ang katawan nito sa bahagyang liwanag ng buwan, ngunit kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Hindi mo kailangang manatili sa akin, Lucia, sabi nito. Kung iiwan mo ako ngayon, magiging ligtas ka. Ngunit kung pipiliin mong manatili, hindi na magiging madali ang buhay mo. Napaisip si Lucia, totoo, maaari siyang bumalik sa bayan at magpatuloy sa kanyang mahirap ngunit payapang buhay. Ngunit paano niya iiwan ang nilalang na nagtiwala sa kanya? Alam niyang kung mahulog ito sa maling mga kamay, maaari itong ipagbili, saktan, o gawing kasangkapan ng kasakiman. Hindi kita iiwan, sagot niya ng buo ang loob. Kung ang kapalaran ko ay protektahan ka, hindi ako tatalikod. Nagningning ang mata ng kabayo. Salamat, Lucia, ngunit dapat mong malaman na sa pagpiling manatili, kailangang matuto kang ipaglaban ang sarili mo. Napabuntong hininga si Lucia, alam niyang simula pa lamang ito ng isang mas mahirap na laban. Samantala, sa bayan, galit na galit si Don Emilio, ang pinakamayamang negosyante sa bayan, nang marinig ang tungkol sa gintong hibla na ibinenta ni Lucia. Isang mahirap na dalaga ang may hawak ng kayamanang maaaring magpabago sa ating buhay. Aniya, habang naglalakad pabalik-balik sa kanyang malaking opisina. Hindi ako papayag na mapunta sa kanya ang ganitong uri ng kayamanan. Tinawag niya ang ilan sa kanyang tauhan, matitigas at mababagsik na lalaki na handang gawin ang kahit ano para sa pera. Hanapin ninyo si Lucia, gawin ninyo ang lahat ng kinakailangan upang maibalik sa akin ang gintong nilalang na sinasabi nila. Utos niya. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang mas matinding pangangaso, hindi lamang ng mga ganid na magnanakaw, kundi ng isang makapangyarihang tao na hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang mahiwagang gintong kabayo. Sa loob ng kuweba, tahimik na nakaupo si Lucia habang nakikiramdam sa paligid. Hindi niya alam kung gaano katagal silang mananatili roon, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi sila maaaring magtagal sa iisang lugar. Lucia, bulong ng gintong kabayo, nararamdaman kong hindi na tayo ligtas dito. Napatingin siya sa kabayo. Sa kabila ng mapayapang itsura nito, alam niyang totoo ang babala. Kung nagpadala si Don Emilio ng mga tauhan upang hanapin sila, hindi malabong matuntan nila ang kanilang pinagtatagwan. Sa ibaba ng bundok, isang grupo ng mga lalaki ang tahimik na sumusuyod sa kagubatan. Pinamumunuan ito ni Rodrigo, ang pinakapinagkakatiwalaang tauhan ni Don Emilio. Matangkad siya, may matalim na tingin, at bihasa sa pangangaso sa kagubatan. Huwag kayong magkakamali, babala niya sa kanyang mga tauhan habang dahan-daw ang lumalakad sa masukal na daan. Hindi lang isang ordinaryong kabayo ang ating hinahanap. Isa itong kayamanang hindi natin kayang pakawalan. Habang lumalalim ang gabi, palapit ng palapit ang mga mangangaso sa kuwebo kung saan nagtatago si Lucia at ang gintong kabayo. Ang babala, nagising si Lucia sa marahang pagtapik ng kabayo sa kanyang balikat. May mga paparating, bulong nito. Agad siyang bumangon at pinakinggan ang paligid. May naririnig siyang mahihinang yabag sa di kalayuan, sapat upang malaman niyang hindi hayop ang gumagawa nito, kundi mga tao. Kailangan nating umalis, sabi niya, nanginginig ang tinig. Sumakay ka sa akin, utos ng kabayo. Wala nang pag-aalinlangan, mabilis siyang samampa sa likod nito. At sa isang iglap, tumakbo ang gintong kabayo palabas ng kuweba at sumabak sa masukal na kagubatan. Ngunit hindi sila nakatakas ng hindi napansin. Doon sila, sigaw ng isang lalaki. Agad nilang hinabol ang tumatakas na dalaga at kabayo. Bitbit ang kanilang mga sibat, panali, at iba't ibang sandata, mabilis nilang tinahak ang madilim at mapanganib na daan. Ang paghabol, mabilis ang kabayo, ngunit sanay sa kagubatan ang mga tauhan ni Don Emilio. Ginamit nila ang bawat puno bilang panangga, ang bawat bato bilang tantungan upang mapabilis ang kanilang kilos. Takbo pa, sigaw ni Lucia habang mahigpit na nakakapit sa leeg ng kabayo. Ngunit isang matalim na lubad ang biglang pumalupot sa isa sa mga paa ng kabayo. Napatid ito, dahilan upang mawalan ng balanse. Tumilapon si Lucia at bumagsak sa damuhan. Daing niya habang agad na sinubukang bumangon.
Nang lumingon siya, nakita niyang nakahandusay ang kabayo, pilit na kumikawala sa lubad. Dahan-dahan nang lumalapit ang mga tauhan ni Don Emilio, may hawak na patalim at panali. Sa wakas, nakuha rin namin kayo, ani Rodrigo, may mapanuksong ngiti sa labi. Gumuho ang mundo ni Lucia. Hindi siya maaaring magpatalo, ngunit paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa napakaraming kalaban? Habang lumalapit si Rodrigo upang gapyusin siya, may narinig silang isang malakas na dagandong mula sa itaas. Nagangat ng tingin si Lucia at napanganga sa nakita, isang napakalaking agila ang biglang lumipad pababa mula sa kadiliman, bumagsak sa harapan nila, at bumuga ng isang malakas na sigaw. Ito ba ang kanilang kaligtasan, o isa pang panganib na kailangang harapin? Sa gitna ng kagubatan, nanlaki ang mga mata ni Lucia habang nakatitig sa napakalaking agile ang bumagsak mula sa langit. Ang mga pakpak nito ay kasinlaki ng isang higanteng banig, at ang matatalim nitong mata ay tila sumusunog sa galit habang nakatingin sa mga tauhan ni Don Emilio. Anong klaseng halimaw yan? Sigaw ng isa sa mga lalaki, mabilis na umatras sa takot. Si Rodrigo, bagaman sanay sa panganib, ay nagdadalawang isip kung paano lalabanan ang isang nilalang na tila kasing lakas ng gintong kabayo. Samantala, pinilit ng kabayo na kumawala sa lubad na nakapulupot sa paa nito. Gumamit ito ng buong lakas, at sa isang iglap, naputol ang lubad. Mabilis itong bumangon, kahit pabahagyang may sugat ang paa. Lucia, sumakay ka na. Sigaw ng kabayo, ngunit bago pa siya makagalaw, umatake ang higanteng agila. Sa isang mabilis na galaw, ginamit nito ang matatalas nitong kuko upang agawin ang isa sa mga tauhan ni Rodrigo. Sigaw ng lalaki habang hinahatak siya paitaas ng agila. Pilit niyang nagpupumiglas, ngunit wala siyang magawa sa higpit ng pagkakahawak nito. Nagkagulo ang iba pang tauhan ni Don Emilio. Ang ilan ay tumakbo palayo, natatakot sa maaaring mangyari sa kanila. Rodrigo, umalis na tayo rito. Sigaw ng isa, ngunit nanatiling nakatayo si Rodrigo, mahigpit na hawak ang kanyang kutsilyo. Alam niyang hindi siya maaaring bumalik kay Don Emilio na bigo. Hindi pa man siya nakakilos, biglang lumipad ang gintong kabayo, at sa isang iglap, si Lucia ay nasa likuran na nito. Fallen! Sigaw ni Lucia habang mabilis silang lumipad palayo. Galit na galit si Rodrigo habang pinapanood ang kanilang pag-alis. Sa kanyang isipan, hindi pa tapos ang laban na ito. Sa itaas ng langit, habang lumilipad sa himpapawid, napatingin si Lucia sa agila na lumilipad kasabay nila. Sino ka? Tanong niya, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang agila ay bumuga ng isang malamig na hangin at saka sumagot. Ako si Apulaki, ang tagapagtanggol ng kagubatang ito. Matagal na kitang binabantayan, Lucia. Ganoon ba? Hindi niya alam kung matatakot siya o matutuwa. Alam kong darating ang araw na may magtatangkang agawin ang gintong kabayo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Napangiti si Lucia, sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang babalik pa rin si Rodrigo at ang mga tauhan ni Don Emilio. At sa susunod nilang paghaharap, tiyak na mas mapanganib ang mga ito. Sa himpapawid, habang lumilipad ang gintong kabayo at si Lucia, kasabay nilang lumilipad si Apulaki, ang higanteng agila. Nakaramdam ng ginhawa si Lucia, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, sabi ng agila habang bumababa sila sa isang bahagi ng kabundukan na tila hindi pa naaabot ng tao. Paglapag nila, napansin ni Lucia ang isang malawak na kapatagan sa gitna ng kagubatan. Napapalibutan ito ng matatangkad na puno at may isang maliit na talon na nagbibigay ng malinis na tubig. Dito ka muna magtago, sabi ni Apulaki. Ngunit tandaan mo, hindi habang buhay kang makakatakas. Balang araw, kakailanganin mong lumaban. Tumango si Lucia, alam niyang hindi na siya maaaring bumalik sa dati niyang tahimik na buhay. Sa bayan ni Don Emilio. Samantala, nagbalik si Rodrigo sa mansyon ni Don Emilio, sugatan at halatang pagod. Asan ang gintong kabayo? Malamig na tanong ng matandang negosyante. Yumuko si Rodrigo, nakatakas sila, Don Emilio. Pero hindi pa tapos ang laban. Mabilis na bumagsak ang kamao ng matanda sa lamesa. Hindi ako makapapayag na mapasakamay ng isang hamak na mahirap ang isang kayamanang dapat ay akin.
Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rodrigo. May alam akong isang paraan upang mapilitan siyang bumalik sa atin. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si Rodrigo sa labas ng bintana. Alam kong mahal ni Lucia ang kanyang bayan. Kung hindi natin siya mahuli ng direkta, tayo mismo ang pupunta sa kanyang mundo, at gigipitin natin ang mga taong mahalaga sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Don Emilio sa plano ni Rodrigo. Kung ganoon, aniya, oras nang iparamdam kay Lucia na wala siyang ligtas na matatakbuhan. Sa lihim na tagwan, habang nagpapahinga si Lucia sa ilalim ng puno, nilapitan siya ng gintong kabayo. Lucia, sabi nito, may mas malaking digmaan pang darating. Nararamdaman kong hindi lang ikaw ang nasa panganib ngayon. May gagawin silang mas masama. Napakunot noo si Lucia, anong ibig mong sabihin? Tahimik na tumingin ang kabayo sa malayo. Alam nilang hindi ka susuko ng basta-basta, kaya gagamitin nila ang mga taong mahal mo laban sa iyo. Biglang lumakas ang kaba sa dibdib ni Lucia. Ang mga tao sa bayan, sina Aling Rosa, ang mga bata, at ang iba pang mabubuting tao doon. Tumayo siya, nakuyam ang kanyang mga palad. Kung ganoon, hindi na ako maaaring magtago, matapang niyang sabi. Kung lalaban sila, lalaban din ako. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya tumatakbo. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang haharap sa laban. Matiag ang pinagmasdan ni Lucia ang malawak na kagubatan mula sa kanyang tagwan. Ang tubig mula sa talon ay bumubulwak ng tahimik, ngunit sa kanyang isipan, may bagyong paparating. Hindi ko kayang pabayaan ang mga tao sa bayan, bulong niya. Tumango ang gintong kabayo. Kung babalik ka, kailangan mong maging handa. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa iyo. Lucia, dagdag ni Apulaki, hindi tayo maaaring basta sumugod. Kailangang malaman muna natin ang plano nila. Nang gabing iyon, nagdesisyon silang magtungo sa bayan upang lihim na manmanan ang sitwasyon. Dahan-daang lumipad ang gintong kabayo, habang si Apulaki naman ay lumipad ng mataas upang hindi mapansin. Ang bayan na nagbago. Pagdating nila sa bayan, napansin agad ni Lucia ang pagbabago. Ang dating payapang nayon ay tila nababalot ng takot. Sa bawat kanto, may mga tauhan ni Don Emilio na nagbabantay, may hawak na sibat at itak. May narinig siyang pag-uusap mula sa dalawang lalaki sa tapat ng isang tindahan. Wala ka bang balita kay Lucia? Tanong ng isa. Wala, pero kung matagal pa siyang hindi lumilitaw, baka may masamang mangyari sa mga taong mahal niya. Napasinghap si Lucia. Tama ang hinala ko, ginagamit nila ang mga tao upang pilitin akong bumalik. Sa di kalayuan, nakita niya si Aling Rosa, ang mabait na matandang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Ngunit ngayon, hinawakan ito ng mahigpit ni Rodrigo, ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Emilio. Sabihin mo sa amin kung nasaan si Lucia, malamig na sabi ni Rodrigo. Hindi ko alam, sagot ni Aling Rosa, nanginginig. Napakuyom ng kamao si Lucia. Hindi niya matitiis na makita ang mga inosenteng tao na nadadamay dahil sa kanya. Hindi ko na kayang manood lang, bulong niya sa kanyang sarili. Lucia, maghintay ka, sabi ng kabayo. Hindi pa tamang oras. Ngunit bago pa siya napigilan ng kabayo at ni Apulaki, mabilis siyang bumaba mula sa kanyang pinagtatagwan. Huwag niyo siyang saktan, sigaw niya habang lumabas mula sa anino ng gabi. Napalingon si Rodrigo at ang kanyang mga tauhan. Ngumiti siya ng mapanlinlang. Aba, sa wakas ay nagpakita ka rin, aniya. Alam kong hindi mo kami matatakasan ng habang buhay. Dahan-daang lumapit si Lucia, matapang ngunit may halong kaba. Hawakan siya, utos ni Rodrigo sa kanyang mga tauhan. Biglang nagliparan ang malalakas na hangin mula sa itaas. Sa isang iglap, bumagsak mula sa langit si Apulaki. Ang kanyang malalaking pakpak ay lumikha ng isang ipu-ipu ng alikabok. Kasabay nito, bumagsak sa lupa ang gintong kabayo, ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Ano? Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Rodrigo. Napaatras ang ilan sa takot, ngunit hindi natinag si Rodrigo. Lucia, ito na ang oras ng laban mo, sabi ng kabayo. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Lucia. Wala nang atrasan ito. Handa na ako, sagot niya. Ang tunay na labanan ay magsisimula na. Nagmistulang bumagal ang oras habang nagkaharap si Lucia at si Rodrigo sa gitna ng madilim na lansangan ng bayan. Ang gintong kabayo ay tumayo sa tabi ni Lucia, kumikinang sa ilalim ng buwan,
habang si Apulaki naman ay nakalutang sa hangin, nakikiramdam sa bawat galaw ng kalaban. Akala mo ba'y matatakot mo kami sa kabayo mong yan at sa agile ang yan? Nang aasar na sabi ni Rodrigo, wala kayong laban sa amin. Ibinaba ni Lucia ang kanyang tingin kay Aling Rosa, na mahigpit pa ring hawak ng mga tauhan ni Don Emilio. Pakawalan ninyo siya, mariing sabi ni Lucia. Wala siyang kasalanan. Natawa si Rodrigo. Pakawalan, hindi ka ba nag-iisip, Lucia? Nandito kami upang tapusin ang laban na ito. Kung gusto mong iligtas ang matandang yan, sumuko ka na lang. Ngunit hindi na siya ang dating mahina at takot na si Lucia. Kailanman ay hindi ko ipagkakanulo ang gintong kabayo, sagot niya. Itinaas ni Rodrigo ang kanyang kamay, hudyat sa kanyang mga tauhan. Kung ganun, wala kang ibang pagpipilian. Ang labanan. Mabilis na tumakbo ang mga tauhan ni Rodrigo papunta kay Lucia, ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na hangin ang bumalat sa paligid. WOOOOSHH. Gamit ang kanyang malalakas na pakpak, lumipad pababa si Apulaki at bumuga ng isang napakabangis na sigaw. Napaatras ang mga kalaban, ang ilan ay napatumba dahil sa lakas ng hangin. Samantala, sumugod naman ang gintong kabayo. Sa isang iglap, ginamit nito ang kanyang malalakas na paa upang sipain ang ilan sa mga tauhan ni Rodrigo, dahilan upang sila'y tumilapon papunta sa mga kahoy na bakod. Isa sa mga lalaki ang sinubukang saksakin ng kabayo gamit ang isang kutsilyo, ngunit isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang dibdib, dahilan upang mawalan siya ng malay. Si Rodrigo naman ay mabilis na bumunot ng isang matalim na itak at sumugod kay Lucia. Wala kang laban sa akin, Lucia. Sigaw niya habang mabilis na inihataw ang kanyang sandata. Ngunit naging mabilis din si Lucia. Sa loob ng maraming araw sa kabundukan, natuto siyang gumalaw ng mabilis at gumamit ng kanyang katawan upang umiwas. Yumuko siya at umiwas sa bawat hampas ni Rodrigo. Nang makita niyang may pagkakataon, mabilis niyang hinagisan ng buhangin ang mukha nito. Ah! Sigaw ni Rodrigo habang pinupunasan ang kanyang mata. Samantala, lumapit ang gintong kabayo sa kinaroroonan ni Aling Rosa. Gamit ang kanyang nguso, kinagat nito ang lubod na nakatali sa matanda at agad na naputol ito. Lucia, sigaw ni Aling Rosa, magtago ka na, ngunit hindi na ito isang laban na tatakasan niya. Ang huling pagsubok. Habang nagpupunas ng mata si Rodrigo, hinugot niya ang isang maliit na patalim mula sa kanyang sinturon at walang babala itong inihagis papunta kay Lucia. Napasinghap si Lucia, alam niyang hindi siya makakaiwas. Ngunit bago pa tumama ang patalim sa kanya, biglang hamarang ang gintong kabayo. Isang matalim na tunog ang pumailan lang sa hangin habang tumama ang patalim sa katawan ng kabayo. Hindi, sigaw ni Lucia habang bumagsak ang kabayo sa lupa. Napatigil si Rodrigo, maging ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng ilang segundo, tila walang gumalaw. Si Lucia ay mabilis na lumapit sa kabayo, niyakap ito habang tumutulo ang kanyang luha. Bakit mo ginawa yun? Umiiyak niyang tanong. Mahina ang tinig ng kabayo. Dahil ikaw lamang ang tunay na may malasakit sa akin, Lucia. Lalong lumakas ang galit sa puso ni Lucia. Tumayo siya, mahigpit na nakuyam ang kanyang mga kamao. Isa kang halimaw, Rodrigo, malamig niyang sabi. Wala kang puso. Ngunit bago pa makapagsalita si Rodrigo, isang malakas na anino ang bumalat sa kanila. Si Apulaki, na matagal nang nakikiramdam, ay lumipad ng napakataas bago bumagsak sa lupa na may dalang isang malakas na ipu-ipo. Panahon na upang tapusin ito, sabi ng agila. At sa isang iglap, isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalat sa buong bayan. Ano ang nangyari sa gintong kabayo? Magwawakas na ba ang laban? Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalat sa buong bayan. Maging ang mga tauhan ni Don Emilio ay napaatras, takot sa hindi maipaliwanag na puwersang dumadaloy mula kay Apulaki at sa gintong kabayo. Si Lucia, habang yakap ang sugatang kabayo, ay naramdaman ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Lucia, mahinang tinig ng gintong kabayo. Hindi ko na kayang lumaban pa. Lalong bumagsak ang luha ni Lucia. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagamutin kita. Makakahanap tayo ng paraan. Ngunit mahina nang ngumiti ang kabayo. Matagal nang itinakda ang aking tadhana. Ako ay isang biyaya sa mga taong may busilak na puso, ngunit hindi ako nabubuhay magpakailanman.
Biglang bumagsak sa lupa si Rodrigo, tinangay ng isang malakas na ihip ng hangin mula kay Apulaki. Halos hindi na siya makatayo, ang kanyang buong katawan ay puno ng sugat. Anong klaseng mahika ito? Nanginginig niyang tanong. Tumayo si Lucia, ang kanyang puso ay puno ng galit at lungkot. Ito ay hindi mahika, Rodrigo. Ito ay katarungan. Sa huling sandali, isang malakas na kidlat ang bumagsak mula sa langit, tumama sa lupa sa pagitan ni Rodrigo at Lucia. Napasigaw ang mga tauhan ni Don Emilio at nagtakbuhan, iniwan ang kanilang pinuno. Hindi pa ito tapos, Lucia. Sigaw ni Rodrigo bago tuluyang nawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Apulaki kay Lucia. Lucia, oras na upang isara ang pahinang ito ng iyong buhay. Ngunit may isang huling bagay na kailangan mong gawin. Tumingin siya sa gintong kabayo, na ngayoy unti-unting nagiging abo. Ano ang gagawin ko? Ang gintong kabayo ay isang regalo ng kalikasan, paliwanag ng agila. Ngunit ngayon, oras na upang palayain ito. Ang huling hibla ng kanyang gintong buhok ay nasa iyo. Gamitin mo ito upang ipagpatuloy ang kanyang diwa. Mabigat ang loob ni Lucia habang hinawakan ang gintong hibla sa kanyang kamay. Unti-unting nawala ang gintong kabayo, nagkalat sa liwanag na sumanib sa hangin. Niyakap ni Lucia ang kawalan, tanggap na ang kanyang matalik na kaibigan ay nagpaalam na. Pagkatapos ng laban, lumipas ang mga araw, at bumalik sa dati ang bayan. Sa pagkawala ni Don Emilio at ng kanyang mga tauhan, nagkaroon ng bagong pag-asa ang mga tao. Si Lucia, dala ang gintong hibla, ay ginamit ito upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi niya ito ipinagbili para sa kayamanan, kundi upang gawing panimula ng isang mas magandang buhay para sa kanyang bayan. Si Rodrigo, nang gumaling mula sa kanyang mga sugat, ay tuluyang nawala. Hindi na siya muling nagpakita, ngunit alam ni Lucia na balang araw, maaaring bumalik siya upang muling sumubok ng masamang balak. Samantala, si Apulaki ay lumipad patungo sa mas malalayong kabundukan, patuloy na nagbabantay sa kalikasan at sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Habang nakatayo si Lucia sa tuktok ng isang burol, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang hangin ay tila bumubulong sa kanya, at sa bawat pagdampi ng sinag ng araw sa kanyang balat, alam niyang ang gintong kabayo ay hindi kailanman nawala,